Good morning, isang pong mabiyayang umaga sa bawat isa. Minsan pa po, welcome po sa ating programang Morning Grace. So, one more time, let us expect that God would touch our hearts, that God would bless us through this ministry. Sige po, tayo po yung manalangin. Itaas po natin ang gawain ito sa Panginoon at kanyang pagpalain. Father, thank you so much, Lord, for this new day, for the new grace, oh God, that you have for us for this day. Thank you so much, and we give to you, Lord, this morning grace service. We pray that this program would be a great blessing to each and every one, Lord God. And thank you so much from the start till the end, Father. Holy Spirit, be the one to teach your people, be the one, Lord, to touch your people, be the one, Lord, to minister to your people, God, by your power, by your grace. In Jesus' name, amen. So, if you have your Bibles with you, I want you to open in John chapter 13, verses 14 to 17. John chapter 13, verses 14 to 17. You call me Master and Lord, and you do well to say it, for it is true. And since I, the Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. How true it is that a servant is not greater than his master, nor is the messenger more important than the one who sends him. You know these things, now do them. That is the path of blessing. So, John chapter 13, verses 13 to 17. So, our topic for today is moments of grace. Moments of grace. So, in this passage, makikita po natin na si Lord po, our Lord Jesus Christ, washed the feet of the apostles or His disciples. Na ito po yung time na babalik na ang Panginoon sa kanyang Ama. At nung time na nagsama-sama po sila, gabi po yun ng Passover Day. Ito po yung last na night niya, last na gabi niya na sa mundo, bago po siya bumalik sa Ama. So, during supper, the devil had already suggested to Judas Iscariot that this was the night to carry out his plan to betray Jesus. So, ito yung last night ni Jesus, at ito na rin po yung gabi na nakaplano na po, nakapasok na kay Judas si Satanas para gawin yung plano niya na ipagkanulo ang Panginoon. So, bali, ito po yung gabi na malungkot na ang Panginoon. So, sa verse 4, sabi niya, so he got up from the supper table, took off his robe, and wrapped a towel around his loins. Verse 5,
poured water into a basin and began to wash the disciples' feet, to wipe them with the towel he had around him. So, nakumuha daw po ang Panginoon ng towel, nilagay sa kanyang balakang, at ibinuhos yung tubig sa basin, sa planggana, at hinugasan po ang paa ng bawat isang mga disciples niya. So, yung emotion po, no, na last night na ng Panginoong Yesus. So, ito po na po yung mga time na very touching na po sa Panginoon. Pero po yung last night niya nakapiling yung mga disciple, ang ginawa po ng Panginoon ay hinugasan niya po ang paa ng kanyang mga alagad. So, these are the last night moments na ma-refresh po yung mga disciples. Is a time of refreshing. So, yung pong paghuhugas po ng paa dito po sa mga disciple po ay isa pong oras o time ng refreshing. No? So, kung papansinin po natin, no, binawalan po, pag binasa po natin yung whole chapter sa verse 6. Nanguhugasan na ng Panginoon yung paa ni Peter. Sabi ni Peter, Master, you shouldn't be washing our feet. Tapos sabi ni Jesus, you don't understand what I am doing. Someday you will. That's verse 8. Sabi ni Peter, no. Peter protested, you shall never wash my feet. But if I don't, you can't be partner. Jesus replied. 9. Simon Peter exclaimed, then wash my hands and head as well, not just my feet. 10. One who has washed all over needs only to have his feet washed to be entirely clean. Now you are clean, but that isn't true of everyone. Amen. Sabi. Ang nugasan daw lang po ng paa yung kasi nahugasan na yung buong katawan. So, dahil nga sa paglabas-labas, yung paa po ay nadudumihan. So, yung washing ng feet, yung paghuhugas po ng paa ng mga disciple po, ay ang ibig sabihin po nito ay yung refreshing. It is a time of refreshing. Kasi yung paa po natin, paglabas po natin sa bahay, marami po siyang nasasagap na alikabok or dust. So, sa ating pong pang-araw-araw, so sa context po ng mga disciple, sa kanila pong pagsama-sama sa Panginoong Yesus, no, na narurumihan po yung paa. So, ibig pong sabihin po nito yung halimbawa, early morning, na-refresh ka ng Word of God, nakatagpo mo ang Panginoon sa umaga, napusbus ka ng Espiritu ng Diyos, no? Refresh ka early morning. So, sa pagpasok sa trabaho, no, sa paggawa ng mga gawain sa bahay, sa pakikitungo sa mga tao, so, narurumihan po yung ating kaluluwa. Na, ibig sabihin, na naapektuhan po yung ating kaluluwa, naapektuhan po yung ating damdamin, yung ating isip,
So, yung morning po natin na-refresh tayo, no, ng Word of God, sa ating pananalangin, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pong pagbabasa ng Scripture, no. Minsan po na sa pag-encounter po natin, no, sa mga tao, sa work, no, na yung soul po natin na dating refresh ay naranasan niyo po yung parang nawala, no, na contaminate, no, sa English na contaminate na naman po siya ng mga karanasan natin sa buong maghapon. So, yun po yung ibig sabihin noon na washing our feet. At dun po, pinakita po ng Panginoon Jesus na si Jesus po, He is Lord. Siya ang Diyos. He is the Lord who serves. Amen. Nalala ko po sa Bible, no, na yung nagtatalo po yung mga disciples niya, na yung sino daw po yung number 1. Ang sagot po ng Panginoong Jesus, whoever wants to be the first should be the last and the servant of all. So ulitin ko po, sa kingdom of God, whoever wants to be the first to be is to be the servant of all. So sa kaharian po ng Panginoon, sa langit, sa kingdom of God, ang number 1 po ay servant. So si Lord po, si Lord Jesus, siya po ay nagpakita po ng halimbawa. Pinakita niya po yung halimbawa sa atin kung ano po yung paghahari ng Diyos. Na sa kaharian ng Diyos, na bagamat ang Panginoong Yesus, siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya po yung number 1 servant. Amen. Sa Philippians chapter 2, no, kung mababasa natin, ang sabi doon sa Philippians chapter 2, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos. Bagamat pagkos siya po'y nagpakumbaba at naging alipin. Sinuot niya ang damit ng alipin at siya'y naging alipin. Sumunod hanggang kamatayan. So yun po yung Diyos natin. He's the God who serves. Amen. Kaya nga po sa Bible, no, sa Isaiah chapter 51, diba sabi niya, do not fear, for I am with you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Huwag kang matakot. Na ano man dinaraanan natin, sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag kang matakot. Kasama mo ako. Tutulungan kita. Hawak ko ang kamay mo. Amen. Bibigyan kita ng tagumpay sa anumang dinaraanan. Kasama mo ako. Ako ang tutulong sa iyo. Amen. So, siya po ang Diyos na naglilingkod. Amen. So, habang narito po tayo sa mundo, no, kahit gaano natin kaingat, no, alala ko minsan, no, meron po ako narinig na patotoo. Isang pastor po, no, isa pong pastor talaga nag-pray siya. Tagal niya nag-pray. No?
siguro mga 2 oras nagbabad siya sa presensya ng Panginoon. Nag-pray siya, nagbasa siya ng Bible, talagang na-bless siya, na-refresh yung soul niya. Na-bless siya, masaya siya. Pero nung lumabas na siya dun sa kwarto, sa presensya ng Lord. So, syempre sa limuha niya, pakikipag-usap niya sa tao. So, naka-encounter siya ng isang insidente at doon naapektuhan po yung kanyang damdamin. At yung pong 2 oras na kanyang pananalangin at pagme-meditate ay instant po, bigla na lang napalitan ng negatibong emosyon. Naranasan niyo na ba yung ganun? Amen. No? Na puspos ka, ang saya-saya mo, naramdaman mo yung presensya ng Diyos, na-bless ka. So, paglabas mo sa church, o pag naglabas mo sa bahay, along the way, nabago yung spirit. Yung sinasabing, nadumihan po yung paa natin. Yun po ibig sabihin nun na narumihan nalagyan ng alikabok, ng dust, yung ating feet, na naalikabukan siya. Hindi yun masama. Natural lang yun. Na kahit ang ingat po natin, bilang Kristiyano, talagang how devoted we are sa Panginoon, na dahil nandito tayo sa mundo, marurumihan ang ating mga paa. Amen. So, we badly needed time and time again na tayo po ay ma-refresh. Ang kagandahan po, ang good news po, dahil ang Diyos po ay nasa atin. Because we are in Christ and Christ is in us. Na tayo po ay pag-aari ng Diyos, anak ng Diyos, nasa kaharian ng Diyos. At siya po ay nasa atin. Anytime po, makakadraw po tayo ng inspiration. Anytime po ay nasa presensya po tayo ng Panginoon. Na anytime we can draw refreshing, marirefresh. Anytime po, marirefresh po tayo ng Panginoon. Amen. Na ito po yung sinasabing na naalikabukan. Minsan hindi naman siya yung talagang kasalanan. Basta yung naapektuhan yung kaluluwa. Amen. Na katatapos mo lang sa simbahan, masaya ka, or katatapos mo lang magpuri sa Panginoon, nagbasa ka ng Bible, bless ka, refresh ka. Pero along the way, na kahit anong ingat po natin, kahit gaano tayo kasincere, tayo po ay naapektuhan po yung ating isip, yung ating emosyon. Amen. Kaya sinasabi ng Panginoon, na each moment, magpa-refresh tayo sa Panginoon. Na pag naapektuhan yung ating damdamin, nagkakaroon po tayong negatibong emosyon. Natural po yun.
Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? In this world, you will experience many sorrows and tribulations. Sinabi ng Panginoon yan. Sa mundo, makakaranas tayo ng maraming kalungkutan. Maaapektuhan pa rin yung puso natin. Malulungkot ka pa rin. At makakaranas pa rin tayo ng mga troubles o problems o negative situations. So, maapektuhan pa rin talaga tayo bilang tao. Amen. So, yun po ibig sabihin nun na naaalikabukan pa rin tayo. Naaalikabukan yung ating paa. Kaya, each day, napakahalaga po na nagpapahugas po tayo ng ating paa sa Panginoong Hesus. Na kapag tayo po ay nagkakaroon na ng negatibong emosyon, kapag yung spirit natin, yung kaluluwa natin, yung mind natin, yung life natin, nakokontaminate na. No? Na dati-dati, in love tayo sa Panginoon. No? Masayang-masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Bigla na lang, di ba? Dahil sa maraming problema, maraming dinaanan tayong mga battles in life, mga pagsubok, no? Naaapektuhan tayo. So, yung iba, kaya nga sabi ng Panginoon sa Revelations chapter 2, di ba? Doon sa church sa Ephesus, di ba? Sabi niya, I have something against you. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sabi niya, magsisi ka. Amen. So, repentance means change of mind. No? So, yung church sa Ephesus, dati, mahal na mahal nila si Lord. Wala silang bukang bibig, kundi Panginoon. In love sila sa Panginoon. So, along the way, sa pakikipagsalimuhan nila sa mundo, ay nawala po yung first love. Kung babasahin po natin doon sa Revelations chapter 2, chapter 3, so iba't ibang churches doon. Yung isa, naging maligamgam. No? Na yung sa church sa Laodicea, sabi niya, ito naman ang against ko sa'yo. Sabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sabi niya, ikaw ay maligamgam. Dahil ikaw ang maligamgam, sabi niya, isusuka kita. Ibig sabihin, hindi naman po yun i-reject. Ibig sabihin yung pagiging maligamgam po, doon po ay hindi natin nararanasan. So, pwede tayo maapektuhan. Sa Bible po, si Demas po, na isa pong apostle, disciple po siya. Kasama po siya ni Pablo. Kung mababasa po natin sa Bible, itong si Demas na dating napakainit, bumalik sa mundo. At kung mababasa po natin sa Bible, sabi niya sa end times, sa huling panahon, nandito na tayo sa panahon na yun, sabi niya, mababatbat ng kahirapan ang mundo. Na dahil sa kahirapan, mas mamahalin ng tao yung kanyang sarili kaysa sa Panginoon. Mas mamahalin niya raw yung salapi kaysa sa Panginoon. No? Na possible pala, sabi ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon na posible na isang anak ng Diyos na mainit, in love sa Panginoon ng una, ay manlamig siya o maging maligamgam siya o iwanan niya yung pananampalataya.
So, isa nga po doon sa Bible, si Demas, no? Na banggit po ni Apostle po na iniwan siya ni Demas at siya'y bumalik sa mundo. So, mga kapatid, yun po yung sinasabing alikabok or dust, na yung paa po natin, narurumihan yan. No? Na naaapektuhan. Kaya nga sa Bible, may sinasabing, yung do not harden your heart. Huwag niyong patigasin yung puso. Yung puso po ay tumitigas po yan. No? Tumitigas. Na naaapektuhan po yan. Kaya sabi ng Bible sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all, guard your heart. Higit sa lahat, ingatan nyo ang inyong mga puso. Sapagat ang inyong puso ang siyang bukal ng buhay. Amen. So, ingatan daw po natin ating puso. Kaya, napakahalaga po, this morning, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na every day, no, or each moment, each time na nararamdaman natin na nakocontaminate yung ating heart, yung ating soul, yung ating damdamin, yung ating kaisipan, no, ng mundo, ng mga negatibong sitwasyon, ng mga pangangailangan, ng mga problema, balik po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Hapon po ay pagising ko ng morning, yung heart ko, puspos na puspos ako. Puspos ako ng presensya ng Panginoon. At I feel so good. Tulad nga ng nilagay ko dun sa Facebook. It feels so good, so wonderful, knowing our Lord, our good Lord, is in us to always pamper us with His goodness and love. No, na yung bang kontento ka na kay Lord, yung feeling kontento ka na kay Lord na nakatira siya sa puso mo, na you no need to worry about anything or no need to strive about anything in this world because Jesus is enough for me. His goodness will satisfy me with His good blessings, with His love. So, ay, talagang bless na bless ako. Nung yesterday, nung nakarang araw, hanggang sa bless na bless. Tapos yung bandang mga 1 o'clock, parang ewan ko, parang merong kapaguran sa kaluluwa. Parang may kapaguran. I don't know, dahil siguro napagod o naglinis ng bahay or basta nagkaroon ng something, parang yung feeling na it feels so good, bigla na lang na-change ba, nagkaroon ng transition na parang nawala. Yung feel mo good, ang sarap-sarap ng presensya ng biglang nawala. And then I pause and then I pray. Sabi ko, Lord, i-refresh mo ulit ako. Lord, pamper me with your love. Pamper me, comfort me, Lord. Minsan pa, ibalik mo yung feeling good, feeling to be in your presence, yung feel yung love ni Lord, yung presence ni Lord. And then, sabi ko, Lord, kantahan mo naman ako. Sabi ko, Lord, pwede bang kantahan mo ako? And then, siguro mga ilang seconds lang, sabi ko makanta sa heart ko. At kinakanta niya yung Amazing Grace. Makakanta siya, Amazing Grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. So, kumakanta siya. At habang kumakanta siya dito sa kaloob-looban ng puso ko, yung Amazing Grace. I am in the presence na napuspos ako. I was reminded again by God na all my sins have been forgiven. And I will spend my eternity in heaven because of God's amazing grace. Tapos meron na namang kanta. Pagkatapos ng Amazing Grace, kumakanta na naman siya. Ang kanta naman niya, in moments like this, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Amen. So, kasi si God, Holy Spirit, si Lord, nakatira siya sa spirit natin. At doon sa spirit, doon, narinig ko yung inawitan ako ng Panginoon. Amazing Grace. At nag-response naman yung spirit ko. Nagpuri siya sa Panginoon. Sabi niya, in moments like this, I will sing out a song. I will sing out a love song. I will sing out a praise song to Jesus. Ganun kadali. And I was refreshed. Amen. So, anytime, any moment, we are in the presence of God. Just acknowledge Him. Kaya nga sabi ni Lord, diba? Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Meron ka bang kabigatan? Nagkaroon ka ba ng biglang napagod ka? No? Aring galing sa work, from work, no? Dahil nakikipag-contact tayo sa katrabaho o sa mga caregivers, sa mga pasyente o sa mga teachers, sa mga students, co-workers, or sa bahay naman, sa mga bata, sa mga anak, sa asawa, or sa Facebook, no? Alam niyo po, wherever we go, kasi narito pa tayo sa mundo. At hindi pa tayo perfect. No? Kasi yung soul natin po ay hindi po siya born again. Ang perfect po yung spirit natin. Tayo po ay maaalikabukan. Maapektuhan pa rin tayo ng mga naririnig natin, nakikita natin. No? Pero mga kapatid, good news. Anytime, no, na makontaminate tayo, maapektuhan yung puso natin, ng mga naririnig natin, nakikita natin, na maapektuhan yung desires natin ng mga bagay sa mundo. You can always be refreshed. No, we can always receive grace in times of need. Amen. Sabi nga po ng Bible, di ba, sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Amen. By Christ Jesus. So, ang lahat daw po ng pangangailangan natin
our God, our Lord, will supply all our needs. Hindi po sinabi dun some of our needs. Sabi ni Lord, God will supply all our needs according to His riches. Gaano ba kayaman si Lord? No. Napakayaman ng Panginoon. Hindi siya nalilimitahan ng space, ng time. Napakayaman ng kanyang habag, napakayaman niya sa pagmamahal, napakayaman niya sa kabutihan, napakamakapangyarihan niya. At ang sinasabi niya, I am always in you, and you are in me, and I will supply all your needs. No? Supply ko lahat ng pangailangan. So, ano ba yung pangailangan natin? Ito ba ay material, financial, or emotional? Maaring ang need natin ay peace of mind. O maaring ang need natin ay joy, nalulungkot tayo. Or maaring ang need natin ay acceptance, o love, or you're always searching for someone who will love you perfectly, someone who will accept you, someone who will respect you, who will value you. Alam nyo, si Jesus lang kailangan. Are you searching for a good life? All we need is Jesus. So, lahat po ng pangailangan natin, si Jesus lang po ang makakapag-provide, makakapag-meet ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, kung yung heart natin, nakaka-experience po tayo ng kabigatan, naapektuhan siya ng mga bagay dito sa mundo. No? Yung first love mo, no? na nanlalamig ka na, or yung mga desires natin, naapektuhan yan. No? Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. It is me that you need. Amen. Na dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, anytime we can be refreshed, no? Na magpahugas tayo ng paa sa Panginoon, magpalinis tayo sa Panginoon, no? Tulad ko kahapon, parang na-exhausted ako, diba, na biglang sometimes change yung mood natin sa emotion. But praise God, no? Na tayo po ay nasa presensya ng Diyos para atin. Dahil si Lord po nasa atin. Isang tawag lang sa Panginoon. Call upon me. Acknowledge me. I am in you, to love you, to pamper you with my love and my goodness and my blessings. Amen. So, yun po ibig sabihin ng feet washing. No, magpa-refresh po tayo sa Panginoon. Amen. The most satisfying, the most joyful, the most peaceful life ay matatagpuan po lamang natin sa ating Panginoon. Amen. Sa Panginoon po, kapag tayo po ay puspos ng presensya ng Panginoon, pag ang puspos po natin, ang heart po natin ay inspired po siya ng Panginoon. Kapag ang heart natin ay nararanasan ang grace, ang presensya ng Panginoon, tayo po ay immovable.
tayo po ay may inspiration. Tayo po ay napupuspos ng pag-asa, ng kalakasan, ng kagalakan. At yun po ang nais ng Panginoon, na lagi po nating maranasan yung kalakasang nagmumula sa Panginoon, yung kaligayahan na binibigay ng Panginoon, yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon, yung mga pagpapala at pabor na mula sa Kanya. Nais ng Diyos lagi nating maranasan. No? Kaya, lagi po tayong dumulog sa presensya ng Panginoon. Sapagkat siya po ang Panginoon na nagsiserve. But though He is Lord, He is God. He is the Lord that serves. Sabi ng Panginoon, kung ako na inyong master, na inyong Panginoon, hinugasan ko ang inyong paa, maghugasan naman kayo ng paa sa isa't isa. So, the more na nare-refresh po tayo ng Panginoon, the more na nagpapa-refresh tayo sa Panginoon, then nakakapag-refresh tayo sa ibang tao. Amen. Pag tayo inspired, refresh, encourage, and then we also minister encouragement, inspiration to our brothers and sisters. Kasi kung tayo po mismo down, hindi po tayo refresh. Kung tayo mismo ay yung heart natin hindi tama, hindi siya inspired. So, hindi po tayo makakapag-refresh. Makakadagdag pa po tayo sa kabigatan ng ating kapwa o dalay. So, napakahalaga po mga kapatid. Yung po sinasabing moments of grace is moments with our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Na lagi po tayong magpa-refresh sa Panginoon. Na kapag naramdaman na natin, nawawala na tayo sa presensya ng Panginoon. No? Naiiba na yung heart natin. Kaya napakaganda pong panalangin. Yung panalangin ni Haring David, lagi niya sinasabi, search me, O God. Amen. Know my thoughts. Know my heart. See if there be any wicked way. No, na lagi nating idulog yung puso natin sa Panginoon. Saliksikin mo yung puso. Lord, i-refresh mo yung puso ko. Lord, inspire mo. Lord, awitan mo ko. Lord, yakapin mo ko. Lord, i-encourage mo ko. Lord, i-comfort mo ko. Amen. And masayang masaya si Lord. Tulad ko kahapon. Lord, hawitan mo naman ako. Kinantahan niya ako. At kinantahan niya ako na amazing grace. Minsan pa, I was reminded how blessed I am. All my sins have been forgiven. No? Na makakapiling ko ang Panginoon sa eternity dahil sa kanyang amazing grace. And my heart is inspired. Amen. So whatever we will do today, wherever we will go, don't forget, spend time with Jesus. Amen. No, just a few minutes, and allow Jesus, through the power of the Holy Spirit, to refresh our soul, to bless our soul. Amen. So that we will have a wonderful day as we are refreshed. Pag tayo po inare-refresh ng Panginoon, then we can refresh others. As we are encouraged, inspired by the Holy Spirit, by our Lord Jesus Christ, then we can be an instrument to encourage, to inspire, to refresh other people. So, yan po yung word po natin this morning, no?
Sabi nga, our God will supply all our needs. Whatever needs that you will need today. Do you need faith? Amen. Alam niyo po, yung mga disciples, and pray sila, Lord, bigyan mo kami ng faith. Or you don't know how to pray, what to pray, sabi po ni Lord, God is there to help you. The Holy Spirit will help us in our weaknesses sa ating pananalangin. So, kung ano man yung needs natin sa ating puso, no? Pag nakakaranas na tayo ng panghihina, in times of weakness, in times of weariness, kapaguran, no? Sa kaluluwa, sa isip, sa trabaho, sa katawan, sa relasyon. So, be in the presence of God. Be refreshed. Take that wonderful and great honor and privilege to be refreshed, to receive from God, to receive new strength, new inspirations, new joy, new love, new comfort, new encouragement from our Lord Jesus Christ. So as we receive, then we give. We cannot give if we don't have. So just receive refreshment from God, from the Holy Spirit, from our Lord Jesus Christ. Amen. As we are refreshed, then we can be an instrument to refresh other people. Amen. Jesus is all that we need. Amen. You want good life, peaceful, joyful, satisfying life, victorious life. All we need is Jesus. Just a moment of prayer, spend time with the Lord, and you will experience good life. Peaceful heart, peaceful life, blessed life, joyful life. Amen. So, yun po ang ating word for the day. So, let's pray. Tuloy po tayong humingi sa Panginoon at pinangako ni Lord na sa lahat ng humihingi, those who ask receives, those who seek finds, and those who knock, the door shall be open. So, let's continue to pray ang mga gawain po ng Panginoon. Sama-sama po natin hingin sa Panginoon patuloy na pagpapala niya sa kanyang gawain dito sa AGMC Japan, AGMC Philippines, at sa lahat po ng mga gawain ng Panginoon all over the world. And pray din po natin lahat ng papasok sa work, no? At lahat po ng mahal natin sa buhay, na si Lord po ay patuloy na makagawa sa buhay ng ating mga pamilya, ng lahat ng kapatiran, at pray din po natin ng lahat ng tao sa buhay. So let's pray. Lord, thank you. You are our Father who loves and delights to answer our prayers. And you're always waiting, Lord, so that you can answer our prayers. You're always desiring to hear our prayers. You delight, Lord, to hear our prayers each moment. Father, minsan pa po, Lord, we pray for our brothers and sisters.
We pray, Lord, for your word like Moses. He prayed that each morning that you would refresh every soul with your unfailing love. Ama, nasa umaga pa lang po ito ay puspusin mo, Lord. Ibuhos mo, Lord, ang love mo. Refresh the soul of your beloved children all over the world with your unfailing love. Lord, sama those who are weary, those who have no peace, who are stressed, mga dumadaan sa mga negatibong emosyon. We pray, Father, that you would direct their hearts to you, Lord. That you would work in every circumstances, Lord. Maituon ang puso ng mga anak mo sa iyo, O God. Sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan, sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Lord, tuon mo ang puso ng mga anak mo, Lord, sa great salvation, that wonderful grace that you have given to us when you died at the cross. Lord, that they will experience your inspiration and encouragement, O God. That our life in this world is just temporary. And our eternal destiny is already secured. And you are coming very soon to take us out of this world, Lord. Lord, ikaw pong nakakaalam kung ano ang dinaraanan ng mga anak mo, mga kaluluwa. Alam niyo po, Ama. Hiling po naming magkakapatid sa umagang ito. Guide them. Guide us. Enlighten our hearts. Enlighten the hearts of your people. Guide them. Guide us with your guiding love, O Lord, in whatever situations, wherever they will go, whatever they will do, in every moment's situations of our lives. Father, especially this day, makatagpo ka nila. They would hear your voice. That they would be refreshed by you, Lord. That you would inspire your people. It's like what you have done to me, Lord. Inawitan mo ako, Panginoon. Lord,
and I was refreshed. Father, thank you. Holy Spirit, thank you that our life in this world full of sorrows and tribulations, we have you. We have your love. We can be refreshed. We can experience peace, joy, inspiration, refreshment in you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. In you, Lord, there is true satisfaction. Hallelujah. At sa sino mang may sakit at karamdaman, salamat po, aming Ama. Wala pong mahirap sa inyong gawin. Nothing is too hard for you to do, Father God. And we speak to whatever sickness, to manay cancer, in the name of Jesus. Declare you dead in Jesus' name. Anumang cancer cells, inuutusan ka naming mamatay at lumayas sa katawan ng anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anumang mga virus, mga sakit sa katawan ng mga anak ng Diyos. Wala kayong karapatan sa kami pag-aari ng Panginoon. Ang katawan namin ng mga anak ng Diyos ay pag-aari ng Diyos. Kaya't inutusan namin kayo. Inutusan namin ang lahat ng sakit at karamdaman na umalis sa katawan ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoon, speak good health. We speak long life. We speak healing. In Jesus' name. Thank you, Lord. Pray that you would bless this nation. Bless Japan, Lord. Protect this nation. Lahat ng masama. Sanctify, Lord. Set apart this nation. Bless the more than 130 million people living in this nation. Bless the sea. Bless Fukushima. Bless the air. Bless the soil. Bless all the businesses. Bless our nation. Bless the Philippines. Bless the government. Bless the president. Bless the Senate, the Congress. Bless all the Philippines. Bless the business. Bless America. Lord, protect America, Lord, in the name of Jesus. Bless Israel. Bless all over the world. Pray, Father, that you would work in every situation for the massive evangelization of the whole world, O God. Father, thank you, Lord. Strategically, we pray that we would set forth your people
Many missionaries send many missionaries all over the world, especially to those closed nations in North Korea, in China, in Saudi Arabia, Muslim countries. Father, we pray, send more missionaries, send more ministers of the gospel to the unreached nations, oh God. Use the technology, use the Facebook. Father, thank you. We declare your victory, Lord. We declare, come, Lord. Come, Lord Jesus Christ. Reign, Lord. Reign, Lord Jesus Christ, in our hearts, in our lives, in our families, in your church, in this nation, and to all nations of the world. Have your way, Lord. Reign and bless all people this day. In Jesus' name, amen. So thank you so much to all AGMC family for praying with me, praying with us this morning. And let us expect more of His amazing grace, blessings in our lives, in our families, in our church, to all people all over the world. Minsan pa po, isa pong napakamabiyaya, napakamapagpalang araw po sa bawat isa. Pastora Mary Jane po ng Amazing Grace Mission Church. Stay blessed.